Why would anyone stop being good? Or using the image of our gospel for today, why would anyone would hide their light? Bakit ba minsan tumitigil sa pagiging mabuti ang isang tao? Ang dahilan, simple lang. Kasi ininis natin sila. Nadala na sila. Kasi palagi silang binabaliwala. Remember, good people also get tired of being good because of ungrateful people. Kapag paulit-ulit mong sinasaktan ang isang tao, hindi mo sila masisisi, itatago nila ang kanilang kabutihan. Tignan niyo po yung mga nakasimangot. Kasi may tinatago yan, sakit sa kanilang puso. Kung masaya lang ang tao sa kanyang loob, makikita yan, maaaninag mo yan sa kanyang muka. As the Bible reminds us, a cheerful heart brings a smile to one's face. Bakit na ayaw magpautang ang isang tao? Kasi niloko na siya. Hindi siya binayaran, tinakbuhan siya. Nadala na siya. Ayaw na niya. Bakit ayaw nang tumulong ng isang kapatid sa kanyang mga ibang kapatid? Kasi inabuso yung kanyang pagtulong. Siya na lang palagi yung nagbabayad. Habang yung ibang kapatid ayaw maglabas ng pera. Bakit na wala ang pagmamahal ng isang misis sa kanyang mister? Kasi paulit-ulit na lang siyang pinagsinungalingan. Paulit-ulit na lang siyang sinasaktan ng mister niya. Ang mga babae, matiisin. Malalakas sa mga babae. Isipin niyo po, kaya nilang manganak. Pero may malalim na dahilan kapag ang isang babae ay tumitigil sa pagiging mabuti. Masyado na siyang nasaktan. Amen? Bakit merong mga kawatan, merong mga snatcher, akyat bahay, gang, nag-hold up, nangingikil, humihingi pa ng lagay? Kasi ramdam ng tao, unfair, hindi patas ang sistema natin sa bansa. Pilit nating nagiging tapat, pero yung ating mga buwis, ninanakaw lang. Kaya naisip ng iba, kung kaya nilang gawin, bakit hindi ko rin gagawin? Bakit pa magpapakabuti ang tao kung dinidihado lang naman siya ng mga namumuno ng ating bansa? Hindi mo ma-expect na ang tao ay maging mabuti kung yung mga namumuno naman sa kanya ay masasama mang kawatan. Kaya nga, mga kapatid, kailangan nating tandaan, merong dahilan ang tao sa pagtatago ng kanyang mabuting kalooban. Lalong-lalo na kapag nagsawa na ang taong yan, kailangan nating maunawaan yon, that all of us have our own limits. And when you have reached your limit, you will hide your light. You will stop being good. Pero magandang tanong, meron pa rin bang mabuting dahilan ng pagiging mabuti kahit na ikaw ay nasaktan, kahit na mahirap ang buhay? What could be the good reason to show our light even in our darkest time? Why put out your light when nobody appreciates it? Tatlong mabuting dahilan pa rin po. Number 1 is, be good still because God has been good to you. Tandaan mo, hindi dahil meron kang problema o dahil sinaktan ka ng ibang tao, na wala ng pagpapala ang Diyos na binibigay sa iyo. Ako na lang po, palagi kong iniisip yan. Kapag minsan, ako'y namomroblema din sa parokya. Inaalala ko yung mga panahon na kung saan
Ang Diyos, hindi kami pinabayaan. Nung ako'y nag-aaral, nagpapari, napakarami naming utang. Pero sa tulong ng Diyos, nabayaran naming lahat, nakatapos ako sa pagkapari. Kaya tinatanaw ko ng utang na loob yun sa Diyos. Paano ko binabayaran ang aking utang na loob sa Diyos? Sa pagiging mabuti sa aking tungkulin bilang pari. This is why the next time, my dear friends, when you feel that you are surrounded by darkness in your life, remember that God remains good to you, that God always loves you. God has given you that light in your life. It is your life itself. Bakit mo itatago kung hindi naman sa iyo? Di po ba? You will continue to do good when you remember that you are doing these things not for yourself, not for other people, but ultimately for God. But secondly, be good still, because when you do good, you grow, and when you grow, you bear much fruit. Ang pagiging mabuting tao mo, tandaan mo may bunga palagi yan. Sabi nga sa Biblia that the wicked men do not prosper. In Ecclesiastes chapter 3 verse 3, we would see that it tells us that the wicked man will not have a long life. Hindi daw humahaba ang buhay ng isang masamang tao. Kahit na nahihirapan ka, kapatid, piliin mo pa rin maging mabuti kasi may bunga palagi ang iyong kabutihan. Alam niyo po, sa pagtatanim, may ginagawa sila kapag tumutubo yung bagong sanga o bagong dahon ng halaman. Pinuputol po nila ito. Ang tawag po nila dito ay udlot. Napakaganda po ng prinsipyong yon. Galing po sa mga biologists. Sabi nila, kapag pinutol mo yung bagong tubong sanga, makakatulong yan para mas tumubo pa, dumami pa yung sanga, yung dahon, mas tumamis, gumanda yung tubo ng bunga. At napakagandang paalaala din po nun para sa ating buhay, di po ba? Pakaisipin niyo po kapag nauudlot ang plano mo, kasi merong mas magandang plano na gustong ipasok ang Diyos para sa iyo. Remember, a sign that you will succeed in life is when you are facing great sufferings. Kahit naman ang bida, nagpapabugbog muna bago siya manalo sa labanan. Hindi po ba? You can use your pain to become your strength. Tingnan niyo po ang halaman, kahit na madumi ang tubig, tinatanggap ito para siya ay lumago. Don't ever forget that plants grow even with dirty water. Kaya nga, mga kapatid, manatili kang maging mabuti kahit na sa iyong masamang kalagayan. Bakit? Yan ang nagpapatatag at nagpapalago sa iyong pagkatao. God allows you to experience bad things so that you will become the person that you are meant to be. Kung hindi ka dadaan sa dilim, hindi makikita ang iyong liwanag. Di po ba? Kapag maliwanag na, hindi mo naman makikita yung liwanag ng kandila o ng lampara. Para makita ang liwanag, kailangan itong manatili sa dilim. Kaya, magpasalamat ka pa rin sa mga kadiliman ng iyong buhay dahil diyan lumilitaw ang iyong kabutihan at kagandahang loob. Third and last, be good still even if you are suffering, because by doing so, you will be inspiring people. Saint Teresa of Lisieux said this, that suffering gladly borne for others converts more people than sermons. Mas nakakapagbago daw
ang taong nagtitiis sa sakit kaysa sa napakagandang humilya. Hindi mo alam, meron kang mga taong napapalakas ng loob dahil nakikita niya na ikaw ay nagtitiis. Kapag nakikita nila na ikaw ay nagtsatsaga, ikaw ay lumalaban, napapaisip ang mga tao na kung kaya niya, ako din makakaya ko. So, be strong. Keep on continuing being good. Ang pinakamahalagang turo ng ating Panginoon, kung titignan niyo po, ay wala po sa loob ng templo o kaya naman sa sinagoga. But the greatest lesson that Jesus has taught us was His example in Calvary. As Saint Maximilian of Kolbe taught us, the cross is the school of love. Ang krus ay paaralan ng pag-ibig. Tinuturo nito ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang makikita at mararamdaman sa mga matatamis na salita o magagaan na nararamdaman. Ang tunay na pag-ibig ay mararanasan mo at makikita sa pagsasakripisyo, sa pagtitiis, at sa tapang. Pinakita po sa atin ni Jesus na wagas ang pag-ibig. Ito ay pinakamaliwanag kapag binibigay mo ito na may tuwa at galak sa gitna ng iyong paghihirap. Kaya magpatuloy ka, kapatid, na maging mabuti kahit na ikaw ay nahihirapan. Kasi kapag pinipili mong maging mabait sa gitna ng hidwaan o away, pag nananatili kang tapat kahit na mas madali ang mandaya, kapag ikaw ay nagpapatawad kahit na sugatan ng iyong puso, sinasabuhay mo ang aral ng krus. At kapag sinasabuhay mo ang kagustuhan ng Diyos, ikaw ay mas pinagpapala pa niya. Maaaring hindi mo napapansin, pero sa tahimik mong katapatan ay nagbibigay ka ng lakas ng loob sa iba. Kapatid, tandaan po natin, ang iyong kabutihan ay liwanag sa dilim. Ito ay binhi ng pag-asa sa mga nanghihina. Kaya huwag kang susuko. Pagpatuloy mo ang lumakad sa landas ng pag-ibig, kahit na matarik madalas ang daan. Remember, a little good act is like a ripple in the pond of life. Ang bawat kabutihan na ating ginagawa ay parang alon na umaabot sa buhay ng iba na maaaring magpalakas sa kanila. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, manatili ka pa rin at piliin mong maging mabuti para yan ang makatulong din sa pagpapalapit sa Diyos ng ating mga kapwa, ng ating mga kapatid. It is good to ask and to reflect, where have I been hurt? What are the reasons that sometimes I am tempted to stop being good? What are the reasons that I am tempted not to show the light that God has given to me? If you have been hurt, then ask for healing. But do not ever stop being good. Do not hide the light of God. Even if it is difficult, be faithful in pain. Why? Because God has been good to you. God wants you to grow. And by being good, you are inspiring and helping someone who will also allow their light to shine. We ask that God will pour His abundant blessings to us